Pinasyal din ako ni Juanito sa mansyon nila. Una kaming pumunta sa library nila. Grabe, ang daming libro. Nakalagay din sa pinakagitna yung family painting portrait nila. Nakaupo sa gitna si Don Mariano at Doña Juanita, samantalang nasa tabi naman ni Doña Juanita si Sonia. Nasa tabi naman ni Don Mariano si Angelito, habang nakatayo naman sa pinakalikod si Sergio at Juanito. Noong isang taon iginuhit ang larawang iyan. Narinig kong sabi ni Juanito na nasa tabi ko na ngayon. Hindi ko na malayang napatulala pala ako sa family painting nila. Nakita ko na rin naman yung family painting nila Don Alejandro at Doña Soledad sa bahay. Kaya lang hindi ko ma-feel kasi hindi naman ako si Carmelita na nasa larawang iyon. Ang ganda ng pagkakaguhit sa inyo. Sino ang nagguhit niyan? Tanong ko. Sobrang naaamis talaga ako. Mas maganda talaga ang mga bagay na pinaghihirapan. Si Maestro Silvacion ang gumuhit niyan. Isa siyang matalik na kaibigan ng aking ama. At iyan ang inihandog niyang regalo sa ika-25 anibersaryo ng kasal ni na ama at ina. Paliwanag ni Juanito habang nakangiti at nakatingala din dun sa family painting nila. Wow, ang galing naman. Sabi ko sabay thumbs up. Grabe, siguradong sobrang mahal ang magpapinting. At least nakalibre na sila. Binibini, nais mo rin ba magkaroon ng iginuhit na larawan? Nakangiting tanong ni Juanito. Napalunok naman ako at nagpalingon-lingon sa paligid. Gosh, kaming dalawa lang pala ang tao dito sa loob ng library nila. Ha? Ay, marami naman akong ganyan sa bahay. Sagot ko na lang kahit pa wala naman masyadong pinting si Carmelita sa bahay. Kakausapin ko sana si Maestro Silvacion kung kailan siya pwede upang maiguhit kanya o kaya sa kasal na lang natin mismo. Tugon pa niya. Nanlaki naman yung mga mata ko at napatingin sa kanya dahil sa huling sinabi niya sa kasal na lang natin mismo. What? Anong sabi niya? Pero di ba hindi dapat matutuloy yung kasal? Hindi ko na natapos yung sasabihin ko kasi nginitian lang ako ni Juanito sabay kindat. Shames. Hindi porkit nagiging close na kami, aakitin na lang niya ako ng ganyan. My God. Magrereklamo sana ako kaso bigla na siyang tumalikod at sininyasyan niya akong sumunod sa kanya. Iwan ko ba na tamimi na lang ako at parang automatic na sumunod yung mga paa ko papalapit sa kanya. My gosh, I cannot. Paglabas namin sa library, nakasulubong namin si Angelito at Sergio sa hallway. Galing sila sa kwarto ni Doña Juanita. Kamusta na si ina? Agad na tanong ni Juanito. Maayos na ang kalagayan ni ina. Sa ngayon, nagpapahinga na siya. Sagot ni Sergio. Nakapang general outfit pa din siya. Napatulala naman ako sa mga gintong medalya at stars na nakasabit sa uniform niya. Magkano ko kaya maibibinta ang mga yon? Binibini. Natauhan lang ako nang biglang magsalita si Juanito. OMG, di ko na malayan na kanina pa pala ako nakatitig sa uniform ni Sergio. Wow, grabe. Ang galing mo talagang General Sergio. Ang dami mong medals. Stay medalya. Sabi ko sabay thumbs up sa kanya. Natawa naman si Sergio. Pero nagtaka sila ni Angelito sa pag-thumbs up ko. Anong ibig sabihin yan? Nagtatakang tanong ni Sergio. Sasabihin ko sana sa kanila, kaso biglang ibinaba ni Juanito yung kamay ko. Sa amin lang ni Carmelita ang bagay na iyon. Sagot ni Juanito at hindi na siya nakangiti ngayon. Ganoon ba? Mukhang ayaw ibahagi ng aking kapatid ang sikretong sinyalan nila ng mapapangasawa niya. Pang-asar pa ni Sergio at nagtawanan sila ni Angelito. What the heck?
Bakit ba kasi nagdadamot ng information tong si Juanito? Magre-react sana ako, kaso tinignan ako ni Juanito at mukhang seryoso siya, kaya nakitawa na lang din ako kina Sergio at Angelito. Yung tawa ko talaga mukhang natatailang. Hays, kamusta naman ang kasiyahan ni na Ama at Don Alejandro sa ibaba? Tanong pa ni Juanito, dahilan para tumigil na kami sa pagtawa. Hindi pa po nila alam, Kuya Juanito. Mamaya na lang po namin sasabihin kay Ama paggising ni Ina. Sagot ni Angelito. Pinagmasdan ko naman silang tatlo. Grabe, magkakahawig pala sila. Medyo mas malaki nga lang ang katawan ni Sergio kay Juanito at may bigote din ito. Samantalang Maginoo naman ang itsura ni Juanito at malinis ang kanyang mukha. Si Angelito naman ang batang bersyon nilang dalawa. Bigla akong natauhan nang magsalita si Angelito at napatingin silang lahat sa akin. Kuya Juanito, hindi pa rin ba tapos ang pagpasyal mo kay Binibining Carmelita sa ating tahanan? Magsasalita sana si Juanito kaso naunahan siya ni Sergio. Talaga? Nais makita ni Binibining Carmelita ang ating tahanan? Nakangiting tanong ni Sergio. Napatango na lang ako. Agad namang lumapit si Sergio at Angelito sa akin. Ipapasyal ka rin namin sa aming tahanan. Tara. Sabi pa ni Sergio. Wala na akong nagawa kundi sumama sa kanila. Feel ko tropa na kami at katatapos lang namin ibuli si Juanito kanina. Si Tay Alfonso Silong at ang kanyang pamilya ang nagtsagang maggapas ng gubat at ang unang nagtayo ng bahay dito sa San Alfonso noong 1625, hanggang sa unti-unting lumawak ang lupain at nagkaroon na ng iba pang tao na nais manirahan sa lugar na ito. Sa paglipas ng panahon, umunlad na ang bayan at pinangalanan itong San Alfonso. Si Tay Alfonso Silong na rin ang unang naging pinuno ng kanilang bayan. Paliwanag ni Sergio. Naglalakad kami ngayon sa mahabang hallway papunta sa kanilang mga kwarto sa itaas, at sa bawat sulok ng dingding may mga pinting ng tao. Una kong nakita ay yung pinting ng isang matandang lalaki na si Tay Alfonso Silong pala. Napahawak na lang ako sa bibig ko. Grabe hawig ni Don Mariano si Tay Silong na super pinatandang version lang. Ang kanyang anak na si Tino Alfonso ang sumunod na namuno sa bayan at sinundan ito ng kanyang anak na si Filimon Alfonso. Sa loob ng halos 200 taon, pinagkatiwala ng mga mamamayan ng San Alfonso ang pamumuno sa aming pamilya. Nakasanayan na ang panganay na lalaki sa aming pamilya ang susunod na mamumuno. Nag-aasawa rin ng mga babaeng Espanyol. Peninsulares o insulares man ang aming mga ninuno upang kilalanin ang pamumuno ng aming pamilya ng Imperyong Espanya. Dagdag pa ni Sergio. Wow, grabe. Para rin siyang si Juanito. Ang talino talaga ng lahi nila. Tika, di ba yung mga peninsulares ay ang mga Espanyol na nanirahan sa Pilipinas? Samantalang ang mga insulares naman ay ang mga Espanyol na pinanganak na sa Pilipinas. Napadaan naman kami sa iba pang mga pinting ni Tino Alfonso, Filimon Alfonso at madami pang iba. Parang nasa exhibit ako ngayon at pinagmamasdan ang mga ninuno nila na magkakamukha. Medyo natakot din ako kasi baka mapanaginipan ko ang mga mukha nila na isa-isa lang ang pose. Ibig sabihin ikakasal ka sa babaeng may dugong Espanyol? Tanong ko kay Sergio. Napangiti naman siya at napatango. Bihirang pahayagan ng gobyernong Espanya ang mamuno sa isang lupain ng isang Indio. Dagdag pa ni Sergio. Gosh, oo nga pala. Sa panahong to, masyadong mababa ang tingin nila sa mga purong dugong Pilipino o Indio. Ginoong Sergio, kailan ka ikakasal? Tanong ko pa. Napangiti naman si Sergio at ngumiti na rin si Juanito na ngayon ay nasa likod na pala namin.
Mukha tuloy siyang nabuli na gusto pa rin sumama sa tropa niya. Anong nakakatawa sa tanong ko? Buti na lang inosente pa si Angelito at hindi pa nakaka-relate sa kalokohan at pangiti-ngiti ng mga koya niya. Hindi ko pa alam, Bini. Hindi pa nakakausap ni Ama ang mga kaibigan niyang Peninsularis sa Maynila. At marahil baka pagkatapos pa ng inyong kasal ni Juanito, aasikasuhin ni Ama ang kasal ko. Sagot ni Sergio. Nagkatinginan naman kami ni Juanito, pero mas lumaki lang yung ngiti niya. Bakit ganyan siya mag-react? Huwag kang ang asyomera, Carmela. Hays, etsyosero din pala tong si kuya niya eh. Nadaanan din namin ng isang malaking pader kung saan nakasabit ang mga medalya at certificate nilang magkakapatid. Nalaman ko na madami na palang natanggap na parangal si Sergio dahil sa husay niya sa pamamaril, pakikipaglaban at sa pamumuno ng hukbong sandatahan. Kaya nga agad siya na-promote as general. Samantalang si Juanito naman ay maraming medalya at award din dahil sa pagpipinting. Kaya lang nagtaka ako kung bakit walang sampol na pinting si Juanito na gawa niya na nakadisplay sa bahay nila. Tatanungin ko sana si Sergio, kaya lang naaalala ko na nangako pala sa akin si Juanito na sasabihin niya sa akin someday yung dahilan kung bakit hindi na siya nagpipinting. At syempre, mas gusto ko ring marinig mismo kay Juanito ang dahilang iyon. Season niya naman ay kilala sa galing niya sa pagtuturo ng piano at violin. Nalaman ko din na naging magkaklase pala si Sonia at Carmelita sa pag-aaral ng musika kaya sila naging best friends. Gosh! Bigla ko tuloy naalala nung pinatugtog ako ng piano sa bahay. Muntik na akong himatayin noon kasi hindi ako marunong magpiano. Si Angelito naman ay nagkamit ng maraming parangal sa pakikipagdebate. Madami na siyang napanalunan na competition sa debate at balagtasan. Nalaman ko din na pangarap niyang maging abogado someday. Kung sa bagay, magaling naman talaga siyang makipagtalastasan at matapang din siya. Si Don Mariano at Doña Juanita naman ay sobrang ginagalang at iniidolo ng mga mamamayan ng San Alfonso dahil sa angkin nilang kabutihan at pagmamalasakit sa kanilang mga nasasakupan. Hindi na ko magtataka kung bakit mahal na mahal sila ng mga tao. Kinabukasan, pagkagising ko nalaman ko na nasa ilog pala sila Ina, Maria at Josefina. Abala sila sa paglalaba at pag-aasikaso ng mga kortina at mga sapin sa misa na gagamitin sa salo-salo bukas ng gabi pagkatapos ng pagsisindi ng kandila para sa patron ng San Alfonso. Binibini, hindi po ba muna kayo maliligo? Narinig kong sigaw ni Teresita habang tumatakbo ako pababa ng bahay upang sundan sila Ina sa ilog. Hindi na, doon na lang ako maliligo. Sagot ko sa kanya tapos kumaripas na ako ng takbo, papalabas papunta sa ilog na sakop ng aming hasyenda. Nakita ko namang kumakaripas din ng takbo si Teresita at hinahabol ako. Mag-ingat po kayo sa pagtakbo, Binibini, baka pumada pa kayo. Narinig kong sigaw pa ni Teresita, pero nilingon ko na lang siya at nginitian. Pagdating namin sa ilog, natanaw ko agad sila Ina, Maria at Josefina na naglalaba sa ilog kasama ang iba pa naming kasambahay. Malalaking puting sapin sa misa at mga pulang kortina ang kanilang nilalabahan. Agad naman akong sumugod at nagtampisaw sa ilog. Anak, anong ginagawa mo dito? Nag-aalalang tanong ni Ina at gulat na gulat siya, ganun din sila Maria at Josefina. Carmelita, huwag mo sabihin. Hindi na natapos ni Maria yung sasabihin niya kasi ako na ang tumapos sa gusto niyang sabihin. Iya, maliligo nga ako dito sa ilog. Excited kong sabi at nagdive na ako sa tubig. Buti na lang magaan yung barot sayang suot ko kaya hindi ako nahirapang mag-backstroke, butterfly stroke at freestyle swimming. Gosh, na-miss ko mag-swimming. Favorite sports pa man din namin ni Jenny ang swimming.
Carmelita, kailan ka pa natutong lumangoy? Nagtatakang tanong ni Josefina at dahil doon, bigla akong napatigil sa paglangoy at napalubog sa tubig. OMG, hindi ba marunong lumangoy si Carmelita? Epic fail, Carmela. Agad akong napaahon at lumangoy papunta sa kanila. Ha? Tinuruan ako ni Madam Olivia. Palusot ko. Napataas naman ng kilay si Maria at Josefina. Ano? Kailan ka pa tinuruan ni Madam Olivia? Nagtatakang tanong ni Josefina. Ngayon ko lang nalaman na nagtuturo din pala ng paglangoy si Madam Olivia. Nagtatakang tanong naman ni Maria. Oh my gosh, what to do? Kakaturo lang sa akin ni Madam Olivia noong nakaraang buwan. Sagot ko. Mas lalo namang nagtaka yung mga mukha nila. Saan naman kayo nag-insayo sa paglangoy? Dagdag pa ni Josefina. Gosh, mas matagal niya palang nakasama si Madam Olivia at memorize din niya ang pasikot-sikot na lugar sa Maynila. Kailangan maging maingat ako sa mga sasabihin ko. Kung sabihin ko na sa Manila Bay ako tinuruan ni Madam Olivia, gosh, ang gaara naman nun. Lumalangoy kaming dalawa ni Madam Olivia sa gitna ng Manila Bay. Maniniwala kaya sila? No. Di pa kami nag-iinsayo ng paglangoy sa mismong tubig. Bali, tinuruan lang ako ni Madam Olivia sa pamamagitan ng mga ginuhit na larawan sa mga libro. Palusot ko pa. Napaisip naman sila pero napatango din sa huli. Wow. Mukhang napaniwala ko naman na sila. OMG, sorry Madam Olivia. Hindi ko sinasadyang idami ka sa mga palusot ko. Matalinong bata talaga ang bunso ko. Alam naming madali mong matututunan ang mga aralin mo. Halika nga rito at turuan mo kaming lumangoy. Nakangiting tugon ni ina. Tapos niyakap ako kahit basang-basa ako. Nakigroup hug naman si Maria at Josefina at nagpaturo din sila sa paglangoy. Sa huli, imbis na maglaba kami, nag-swimming na lang kaming apat at interesado din naman sila sa swimming lessons ko. Bukod nga lang kay Josefina na winiwisikan kaming dalawa ni Maria ng tubig. At dahil doon, nagwisikan na lang kami ng tubig at pinagkaisahan naming daganan si Josefina. Nakita ko namang tuwang-tuwa si ina habang pinagmamasdan kaming magharutan at maglunuran sa ilog. Hays, namiss ko bigla sila Jenny at Emily. Hindi rin sila nagpapatalo kapag nagre-wrestling kami.